keep me rolling on down the road. Don't know where I gotta be, but I know I gotta go. I'm just a rolling stone, traveling in circles, asking the trees, why am I here? What do I need? Running up the mountain, listening to the breeze. It's burning my mind. Baby, I'm helpless. Baby, I'm blind. How can I cure what I can't define? I'm just a rolling stone. Keep me Okay, so good morning sa inyo mga paps. Tayo nga po mag-a-update yan ng kahabaan ng Imus Boulevard, no? Pakita ko sa inyo yung mga latest projects dito mga papi. At umpisahan na nga po natin dito, no, sa tapat ng SM Center Imus. Yan, may nakakabit na nga po tayo dyan ng mga bagong street lights mga paps. Hindi ko lang na-check pa kung umiilaw na ba yan, dahil hindi pa ako nakadaan dito ng gabi. Pero ang mahalaga, yan nga, no? So dagdag liwanag na naman dito nga po sa ating syudad ng Imus. So ito, patawid na tayo ng Alapan. At dito na nga po natin na sisilipin yung mga bagong proyekto dito nga po sa Imus. So ito, unang-una itong bagong center island dito, tsaka syempre mga bagong street lights din, no? So bagong gawa lang yan mga paps, dagdag safety, and syempre as always, no, bilang trademark ng ating syudad, ang liwanag. So yan, kita nyo naman po, marami nang naitayong street light dito nga po sa bahaging ito ng Imus Boulevard, no? And gustong gusto ko nga rin dito mga paps itong puno sa kanan natin, yung kaliwat kanan, no? Ganda ng pagkatanim yan eh. Ang aliwalas tingnan. Ayun yung ating sentro, no? So yung effort nga po na paglilinis dito sa ating lugar ay continuous po yan, daily yan mga papi. Oh, dito nga bandang to parang may cement lang yata ito na motor. Siyempre yung responde ng ating ambulansya dito mga paps, alam naman po natin na napakabilis na mga yan, no? So bigla po yung susulpot kung saan merong mga ganyan disgrasya, nandiyan po yan palagi mga papi. Ay, so maaga pa mga paps, so medyo lutang pa si papi, no? So hinay-hinay lang po tayo mga papi. At hindi ko pa nako-compose yung aking mga naisabihin. Ito dito sa circle natin may mga bagong ilaw na rin dito na naikabit. So maaraw na yung panahon ngayon mga paps, no? So sana okay lang lahat ng nakaraang bagyo. Grabe nga po dinanas natin nung bagyo, no? Or habagat, no? Marami-rami nga pong naapektuhan. Sana nga okay na lahat, lalo na ngayon na maaraw na uli.
dito simulan natin mga paps. Yung unang-unang katanungan sa atin palagi ay kung ano daw yung ginagawa dyan sa tapat ng McDonald's. Kung kayo ay madalas mapadaan dito, meron nga pong kalsada na ilatag na, no, dito sa right side natin sa tapat ng McDo. Well mga paps, no, yan nga po ay way papunta ng terminal ng bus station dito nga po sa atin sa Imus, no. So part po yan ng Cavite Bus Rapid Transit System at isa na nga po yan sa mga terminal. At katabi nga nun mga paps ay ito namang bagong universidad na itatayo nga dito sa atin sa Imus. Yan yung Angelus University Foundation. At ang developer nga po dyan ay Maple Crest or Mega White pa yun. Sulot ko na lang sa baba mga paps, baka tayo magkamali, no? Pero yan nga po kung sino yung developer ng Cavite Bus Rapid Transit System. Siya rin po yung magtatayo ng eskwelahan. At yung bungkalan naman po ng eskwelahan ay matatagpuan dyan sa tapat mismo ng City Hall natin mga paps. So ito siya sabi kong kalsada dito sa inyo mga paps. Itong sa gawing kanan natin, no. So may nakalatag na nga po dyan na kalsada. Ito. So ayan mga paps, paikot po yan dun sa ang tumbok niya dun sa harap ng City Hall naman, no, kung saan may earthworks na nga rin po dun para naman sa yun nga yung sinasabi kong university. And then yung sa tabi naman ng City Hall maganda rin yung render nung pagkagawa nung bagong commercial building dyan sa tabi ng City Hall, no, sa may Jade Avenue. Ito nasa gawing City Hall na tayo. Well, yung siya sabi ko nga pong university ay nasa gawing kanan at malaki-laki na nga pong earthworks na nagagawa dyan mga paps. Ito siya yung sa kanan mga paps. And then yung sa kaliwang banda naman, yan yung bagong commercial building. So dito. For one more chance, we got one more chance, one more chance, one more chance. How do we live in the future? Running away from my soul without a roadmap to revelation. All we have is each other. As we can go. So as we continue, ngayon nga rin po yung launch nung libreng sakay ng Lancaster. Dito nga po magsisimula yun sa City Hall ng Imus. Alam ko pwedeng mag-drop off dyan sa may ospital ng Imus, tapos papasok na nga po yan ng Lancaster New City, no? So doon nga po yung bye-bye niya. Sa pagkakaalam nga po natin, libre yan from August 12 ngayon hanggang August 30 sa katapusan, no? So parang EV jeep yata yan mga paps, yun na biyahe na yun. Sana may ma-tsempuhan tayo ngayon, no? So regarding the bagyo mga paps, no, atindi nga po ng tama sa Pag-asa at Melisyon. Alam ko naman mga paps na may konkretong plano pang ating opisyal syempre, no,
para mas maibsan nga or maibsan na talaga tuluyan yung pagbabaha dyan. So antay-antay lang tayo mga paps. Ang sa akin lang ay sana ay maging okay na rin ang lahat, no, na balang araw na sana ay hindi na magkaroon ng baha dyan sa low-lying area natin dito sa Imus, no, kasi mababa na yan mga paps, palusot ng Kawit. At mahirap naman po magbintang kung ano ba talagang dahilan kung bakit nagbabara daluyan ng tubig dyan. Well, marami nagkasabi is because of the Calax, no, yung viaducts nga po dyan na natakpan na yun sa may Marulas. Again, hindi po tayo dito para mag-pinpoint, nagiging objective lang po tayo. At ang kagandahan naman po ay tayo nakakatiyak na itong ating opisyal dito sa Imus ay patuloy ang pagkusuri, pag-aaral at pagpaplano kung paano pa maiibsan at hindi na sana muling mangyari yung nangyaring pagbaha ng nakaraang araw, no. So anyway, ito sa kanan natin mga paps, Devex yan yung may kulay blue na pader. Yan ay Devex, isa nga po yung contractor, no. In fact, sila nga po yung gumagawa dyan sa SM General Trias at marami rin yung project sa Tagaytay. At katabi niya ito mga paps, ito kung saan tayo humihinto ngayon dito. Ito na yung isa sa part nung diversion road. Papalabas naman po yan ng Navarro Road mga papi, ano? So durugtong po yan sa Navarro, palabas ng GT Boulevard, no, sa River Park. Your kinetic eyes set my heart in motion, I can feel it. It took so long for me to recognize. Oh, I don't just want your love, baby, I need it. No, we don't need a reason, just something to believe in. 'Cause the only thing we're feeling is a little bit of magic. Then syempre, aside from that, isa pa nga pong major na kaabang-abang dito sa atin ay itong expressway ng Calax. Andito po yan sa right side natin, no? So gawa na nga po yung rotonda niya pa-exit ng Open Canal. At yan na nga po yung Open Canal Interchange, no? Or subsection 2. Next yan, Kawit. So in the near future ay mas mabilis na yung biyahe natin, no? Either ang way mo ay pa south or pa north, kasi durugtog pa po yan sa Cavitex. Doon nga via CC Link, no? Or Cavitex Calax Link. And hoping na sana mag-operate na rin yan this year. Tingin ko mukhang kaya na kasi malaki-laki na nagagawa dyan mga paps. In fact, meron na nga pong toll booth dyan sa may Open Canal, no? Para nga po sa entry and exit nitong Calax subsection 2 or ang Open Canal Interchange. Where
So again, itong nakikita ko, no, itong Imus Boulevard ay balang araw ay magiging isa sa mga central business district dito nga po sa ating syudad ng Imus. Siyempre kasama na dyan yung kahabaan nitong open canal, or kung tawagin na nga po yan ay ang Daang Hari Extension. At makikita nga po natin na sunod-sunod na mga commercial establishments na naitayo dyan, tulad ng mga restaurant, no? At marami pa nga pong coming soon. And siguro yung magiging itsura ng open canal ay mapaparehas din dito sa Imus Boulevard sa hinaharap, mga parang commercial area. And ngayon ito, palabas na tayo ng open canal. Yun lang po, no? So maiksing update nga lang po yung ginawa natin para sa mga upcoming projects dito sa Imus Boulevard. So hanggang sa susunod na vlog natin mga paps, sana nga po yung nag-enjoy kayo, at maraming salamat po. Taking